Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Attorney, yung pahayag ng Pangulo sa proclamation rally. Sabi niya, and I quote, "Hindi pangkaraniwan ang aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa iba't ibang mga partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang amin pong ipinagmamalaki at ipinaglalaban ay subok na at matagal nang nagsiservisyo sa publiko. Hindi po ay naawa rin po kung minsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, kakarampot lang ang kandidato. Dito po buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang bawat Pilipino at ng buong Pilipinas." Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nagdi-deliver lang yata ng suka. Uy, at nabigyan na ng Certificate of Candidacy dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Attorney Sal, pinabili lang daw ng suka Alam mo, kasama yan sa kampanya Kasama sa kampanya si Raad. Pero kung makakantyaw ang kabila tingnan nila kung sino ang mga kandidato nila. Alam mo, sa isang programa, i-isa-isay natin yan. I-isa-isay natin yung mga kwalifikasyon. Habang totoo na nandun ang pangalan, nandun yung may karanasan. Pero hindi lang naman karanasan sa loob ng Senadong pinag-uusapan. Pinag-uusapan din yung karanasan ng kawalang hiyaan. Karanasan ng pagnanakaw. Marami. One of these days, iisa-isay natin ang mga kandidato nila. Basta tayo, meron tayong Pastor Kibuloy. Okay na. Siya lang itatapat ko sa kanila lahat. Wala na sila ito pa, dagdag ko pa, Attorney Sal, and I quote, sabi ng Presidente, "Tingnan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Pinagsamantalahan ng krisis ng pandemya, pinabayaan ng mga kababayan magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang pumapalakpak sa China at natutuwa na kapag tayo ay binobomba ng tubig, tinatamaan ng ating mga Coast Guard. Hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli at bukod pa roon ay inaagaw ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala din po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagapagtaguyod ng pugad ng krimen ng sentro ng paglapastangan ng mga kababaihan ng mga pogo." Anong masasabi mo doon, Attorney? Kaya na sinabi ko kanina, kasama yan sa siraan sa politika. Pero ang taong bayan naman, alam naman nila ang nangyayari. Alam nila nung panahon ni Presidente Duterte, walang ganyan. Hindi totoo yung sinasabi niya sa pandemic ay pinabayaan natin na magkasakit ang mga kababayan natin. Katunayan nga, ang ganda ng pag-contain natin sa pandemic. At yan ay hindi naman hindi natatago
na obserbasyon ng ating mga kababayan sapagkat sila mismo ay alam nila na alagaan sila ng dating administrasyon. At yun naman ginagawa niyang paninira kay Pastor, kaya palagay ko babalik sa kanila. Si Pastor, lalo ninyong pinaapi, lalo yung sinisiraan, lalo yung dinudusta, lalo yung minamenos. Kaya hindi masabi nga ng nakilang lumika Yung nagpapakababa ay tinataas at yung nagpapakataas ay tinataas. Yan ang ating masasabi dyan. Yes sir, sa ibang balita naman, sinimula na ng Commission on Elections ang pagbabaklas ng mga campaign poster at materyales kasabay po ng unang araw ng campaign period para sa mga kandidato sa nasyonal. Nakaharap siya sa salamin kasi yun ay patungkol sa kanya. Patungkol sa kanya na yung saligang batas isang aktibong dokumento at ito ay humihingi ng pagsunod. Hindi niya sinusunod At merong limitasyon ang ating mga kapangyarihan pero hindi niya rin sinusunod. It demands accountability. Sabi niya, tama. Pero hanggang ngayon, hindi ka nag-a-account ng mga ginagastos niya sa Kongreso. Kaya yan para sa iyo yan. Yung sinasabi mo, patungkol sa iyo at sa lahat ng mga may hawak ng kapangyarihan ngayon. Thank you, Attorney Sal. Sa ibang paksa naman, sa column niya sa Manila Times, abay sinabi po ni former Ambassador Bobby Tiglao na may titulong, "If Sara is ousted as VP, well, have 18 years of Marcos rule." Basahin ko lang po ang excerpts sa kanya pong sinabi, attorney. Sabi niya, if Vice President Sara Duterte is removed from her post through an impeachment trial, which will also ban her from ever holding public office again, the Marcos-Romualdez clan could rule the country for at least 18 years, 2 years short of the 20 years that Ferdinand Marcos Sr. was president and then dictator. Sara certainly wasn't being melodramatic when her very first statement in her press conference after the House of Representatives announced that they had the minimum votes needed to ask the Senate to convene an impeachment trial. God save the Philippines. This is one of those rare times, I do hope, there is a deity. If Sara is removed through an impeachment trial, as sure as the sun sets in the east, President Marcos Jr. will appoint, subject though to the Congress majority approval, his cousin Speaker Martin Romualdez to fill the post. This will enhance Romualdez's name recall and expand his political reach to win the 2028 presidential election. The Marcoses are also superstitious and wouldn't want to challenge the purported jinx that no Speaker of the House has ever been elected president. Under the Constitution's Article 7, Section 9, if Sara is removed as Vice President, the President shall nominate a Vice President from among the members of the Senate and the House of Representatives, who shall assume office upon confirmation by a majority vote of all the members of both Houses of Congress, voting separately. Attorney Sal, ano po ang reaksyon nyo sa naging pahayag na ito, sinulat ni former Ambassador Tiglao? Tama po yung analysis niya. Actually, yung planado na pagtanggal kay VP Sara, talagang doon nakaukit at nakaguhit dyan. Ang talagang kanilang plano dyan, pag natanggal si VP Sara, dahil sa saligang batas, ang papalit, pag na-permit, ang papalit ay yung pipiliin ng presidente ng bansa sa Kongreso o sa Senado. At siyempre, dahil gusto nilang mapanatili sa kapangyarihan ang angkan ng mga Marcos at Romualdez, natural lamang napipiliin si Martin. At sa kanilang pananaw, makakatulong yan. Makakatulong sa kanyang pagpapanalo. At pag nanalo siya, tama-tama naman, nasa edad na yung anak na si Kong Sandro. At siya naman ang tutuloy bilang presidente. Yan ang plano. Yan ang maliwanag na plano. Ang tanong dyan kakagatin ba ng sambayanan yan? Sa tingin ko, hindi. Tsaka, demokrasya naman tayo, Attorney Sal, di ba?
Ganun na ba talaga kawalang choice kung mangyari man iyong senaryo na iyon? Ganun na ba tayo kawalang pagpipilian kung sino pong maluklok sa mga matataas na posisyon sa gobyerno? Marami tayong pagpipilian, pero tingnan mo naman mga pinagpipilian natin. Tingnan mo, sa senador na lang, tingnan mo ang pinagpipilian. Natatawa ka, pero hindi mo lang masabi yung nasa sa loob mo. Ngayon ako nakakita ng pansang na biro mo, mga nasa survey, yung magkakapatid, Jesus Maria Josep, kawawang bansang to. Tsaka, Gabi, Attorney Sal, yung komento ngayon ng taong bayan, nag-aalab. Kinukumpare nila yung mga nangyari. Kasi hindi mo maiwasan, Attorney, na benchmark kasi yung Duterte government sa pagpasok. Kasi with the high hopes na, yun nga, magkaroon ng continuity at sa pag-asa o pag-aasam na malampasan pa yung gains ng nagdaang administrasyon. Pero kung babasahin mo po ang komento ng social media, lahat ng mga programa nila, tinatawa na lang, Attorney Sal eh. Parang ginagawang comedy na lang eh. Talaga namang maraming nagawa. Tanggapin man o hindi. Talagang maraming nagawa ang Presidente Duterte. Ayun na lang ang mga ginawa niya, mga pinakinabangan namin gawin, yung mga skyway na yan. Wala pupuntang Maynila, punta ka ng Laguna, Cavite, lahat yung mga skyway na tinatawag, napakagaling. At yung mga, yun, di ba, yung connecting Cebu, pupunta ko sa pang lugar, mga munisipyo, ng mga nakalululang infrastruktura. At saka, yun na lang yung nirereklamo ngayon Ang nirereklamo ngayon, yung pagbabalik ng illegal na droga, pagtaas ng bilang ng kriminalidad, ang talagang sukdulan, ang pagnanakaw na ginagawa sa kaban ng bayan, harap-harapan. Tapos, flaunting pa, pinapakita pa ng mga tiwali. Yung mga ninakaw nila sa pamamagitan ng mga damit, alahas, sapatos, handbag, lahat na klase. Talagang pinagmamalaki pa nila. Ang kakapal nga ng mga box nila Grabe talaga. Kaya kawawa ang bansa natin. Tapos ang pagpipilian mo, naku, wala ka mapagpilian Kaya nga sabi dito ni Catherine Reyes, alam namin, attorney, yung ginawa ni Pangulong Digong, 10 years passport, pagbisita niya sa mga OFW ng kanyang saan siya makarating, sila ang tanging Pangulo, siya lang ang tanging Pangulo na nagparamdam ng malasakit at pagpapahalaga. Parang likas sa kanya, Attorney Sal, no? yung koneksyon sa masa. Which is, hindi naman lahat ng tao may ganung koneksyon Attorney. Agree. Kasi ang kagandahan kay Digong, kay Presidente Duterte, wala siyang bagahe, wala siyang agenda. Hindi siya nasisilaw ng kapangyarihan, hindi siya nasisilaw ng kayamanan. Talagang sincere siya, matapat sa kanyang tungkulin. Kaya siya successful. Wala siyang pakialam kung sino masagasaan niya, basta patupad niya yung batas. Yan palagi yung sinasabi sa cabinet meeting namin noon Just obey the law. Kung ano yung batas, sundin niya lang para walang problema. Ang problema ngayon, hindi sinusunod ang batas. Kaya balik tayo sa dati. Samantala, Attorney Sal, sa ibang balita naman, tinanggal ngayon sa pwesto ang 9 na pulis Taguig. Kasunod ng unay pagpasok nila sa isang bahay ng walang dalang search warrant noong February 9, 2025. Sa paliwanag po ng hepe ng NCRPO na si Brigadier General Anthony Aberin, ginawa ang hakbang upang bigyang daan ang isang patas na investigasyon. Hindi rin niya sila magpapakita ng awa laban sa mga pulis sakaling mapapatunayang may nilabag ang mga ito na karapatang pantao. Matatandaan na sa isang viral video, sinabing palaging nagsasagawa ng mga raid ng mga pulis doon halos tuwing katapusan ng linggo nang walang search warrant. Anong masasabi mo, Attorney Sal? Ibig lang sabihin niya, yung training ng ating mga pulis, walang nangyayari. Kasi nga, iba Ang ganda na mga sinasabi niya sa eskwelahan nila, pag labas nila sa kanilang mga military school, police school, makikita nila yung mga kasamahan nila, talaga mga tiwali. At nakikita nila they can get away from it. So ginagaya nila, yan. Kaya, ano ba yung ginawa nila yan na nakikita natin sa video? Yan din ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy sa KOJC, di ba?
O kaya, natural na sa kanila na lumabag sa batas. Ika nga sa isang kasabihan, attorney. Sinabi dito ng ating magaling na producer. Sabihin mo kay attorney, may kasabihan na kung ano ang puno, siya din ang bunga, sabi ni James. Correct. Agree. Samantala, Attorney Sal, tataas ang singil sa kuryente ng Meralco para po sa February billing. Ayon sa electric company, may dagdag singil na 28 centavo per kilowatt hour ngayong Pebrero. Yan ang katumbas ng 57 pesos sa mga typical pong customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan o 142 pesos na dagdag. Naku, ilang kilong bigas na yan para po sa 500 kilowatt hour. Ang dagdag singil, attorney, ay bunsod ng pagsipa ng generation charge dulot po ng mas mataas sa singil mula sa mga independent power producer at mga power supply agreement. Naku, Attorney Sal, isa ka dyan. Konsumante ka rin ng Meralco, sir. Oo nga. No, kaya take over na lang kaya ng gobyerno yan. Kaya lang, ang problema, pag tinake over ng gobyerno, marami rin tiwaling mga opisyalis eh. Talagang kawawa ang bansang ito. Kaya gusto ko revolutionary government. Alright, Attorney Sal, sa mensahe po at katanungan ng ating mga kababayan, sabi po ng isa pong avid viewer na ipong palatuntunan, suggestion lang daw, Attorney, please bantayan ng COMELEC para hindi makapandaya ang mga mandaraya. Anong masasabi mo, sir? Sino magbabantay? Wala. Talagang kahit anong gawin mo, pag tiwali, tiwali yan. Ang kagandahan sa gobyernong revolutionary government, matatakot sila. Ngayon walang takot ang mga tao. Walang takot talagang, walang patumangga ang paglabag sa batas left and right. Stealing money left and right also. Flaunting of ill-gathered wealth left and right din. Kakapal. Attorney, meron po tayong caller sa ating palatuntunan. Babati po siya sa inyo at may mga pahayag din siya sa mga nangyayari siya ngayon sa ating bansa. Nasa linya si Boy Villahermosa. Sir Boy, nasa linya po si Attorney Sal Panelo. Good morning. Mamaya, ayusin natin. Wala daw sa linya. Mukhang may mga komento din siya, Attorney. Galing talaga. Si Akshay Paduhinog, sabi niya, nakakalungkot ang bansa natin, away ng away, hindi po nakikita ng gobyerno ang totoong problema ng bansa. Puro pera na lang pinag-aawayan, hindi sila nahihiya sa taong bayan at mahirap. Anong masasabi mo, Attorney? Ang gobyerno nang-aaway eh. Inaaway niya yung mga kalaban niya sa politika. Yung mga nagiging sagabal sa pananatili nila sa kapangyarihan. Si Flor de Lis Clanog, sabi niya, nag-president siya, nag-umpisa ng lugmok ang bansa natin at pumasok ang mga NPA sa lahat po ng sakay na gobyerno. Cory Aquino Legacy. Anong masasabi mo, Attorney? Thank you, Attorney Sal. Baka bumalik yung caller natin maya-maya kung makuha ni James. Si Cynthia Cabatino Galope naman, kahit anong ayudang ginagawa ni Romualdez para lang i-vote ang ka-lineup ni Marcos, walang nangyayari at nakita natin ito ngayon sa pangyayari kay Pastor Kibuloy. Nagsama-sama lahat ng mga tao kahit anong relihiyon to support the Duterte lineup. Mabuhay ang Pilipinas. Attorney. Ako hindi ako masangayon doon sa straight voting. Matagal ko na sinasabi yan. Basta ako, pastor. O yan ang akin. Ano pa? Si Margot Gonzalez sa detalye. Opisyal nang nagsimula ang campaign period para sa mga kandidato sa national positions. 66 ang inaasahang mga kampanya para sa pagkasenador, habang 155 naman sa party list groups. Bago ito, nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato hinggil sa tamang paggamit ng campaign jingle at tamang pagpapaskil ng mga campaign material upang maiwasan ang paglabag sa election laws. Ano yung size? Sana sundin lang po natin. Public places, 2x3 lamang. Private properties, hindi namin pwedeng galawin. Sabi ng Korte Suprema sa kanyang desisyon. Irespeto rin sana natin ang ating kapaligiran sapagkat meron kaming kinreate na Committee on Environmentally Sustainable Election. At dahil dyan sisiguraduhin namin yung mga magkakabit at magpapako sa mga puno, hindi naman papakuha namin sila pero kakasuhan namin sila. Yung pong non-biodegradable na mga material, sana iwasan naman po natin. Sa pagkakampanya,
alagaan pa rin natin ang ating kalikasan. Huwag naman yung may noise pollution na nakakaistorbo sa ating mga kababayan na minsan natutulog lang o kaya naghahabol ng pahinga. At the same time, ang isa pang bilin po natin sana doon sa mga gagamit ng jingle o kaya naman po yung gawa o akda ng ating po mga artists, wag naman po nanakawin. Magpaalam. Sa unang araw ng campaign period, pinangunahan mismo ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia ang pagbabaklas ng mga campaign posters at tarpaulin ng mga kandidato sa Tondo, Manila. Lahat ng campaign materials sa hindi otorisadong lugar, gaya ng mga pader, puno at poste, ay inalis ng COMELEC bilang bahagi ng Operation Baklas. Ito po ay napakalaking simbolismo at ito ay para sa buong bansa. Ginagawa at gagawin din ito ng mga local COMELEC natin upang ipakita sa mga kandidato, sa mga political party, sa mga susunod na araw. Pagka nagkabit sila doon sa mga lugar na hindi dapat sila nagkakabit, tatanggalin at tatanggalin namin. Aminado naman ng COMELEC na wala silang kapangyarihang baklasin ang campaign materials na nakapaskil sa mga pribadong lugar. Samantala, hindi pa kasama sa tinatanggal ang campaign materials sa mga local candidates dahil sa Marso pa magsisimula ang kanilang campaign period. Sa mga susunod na araw, magpapadala na ng notice ang COMELEC sa mga kandidatong may campaign materials sa mga pinagpabawal na lugar. Uobligahin silang tanggalin ng mga ito at kung hindi sila susunod, maaari silang mapatawan ng disqualification. Pwede po namin i-presume na kung sino yung naandun sa mismong yung larawan ng kandidato na naandun sa poster, siya po ang nagkabit o nagpakabit ng mga campaign materials na yan. Sa mga susunod na araw, ang gagawin muna ng local COMELEC natin, mag-i-issue sila ng mga notices sa mga kandidato at ipatatanggal nila. Hindi na kami ang magtatanggal. Sila na ang magtatanggal within a period of 3 days. Kapag hindi nila ginawa yung pagtatanggal in 3 days, papailan namin sila ng kasong election offense sa Law Department at karampatang disqualification. Maliban sa posters, ipinaalala rin ng COMELEC ang limitasyon sa ad placements ng mga kandidato sa telebisyon at sa radyo. Ayon sa komisyon, 3 piso kada botante ang maaring gastusin ng mga kandidato na may political party, habang 5 pesos naman kada botante para sa mga independent candidate. Mula ngayong araw, yung 3 piso bawat registered voter kapag meron kang political party. Pag walang political party, 5 piso bawat registered voter. Ay ngayon na po yan magsisimula. 90 days po ito, 7 araw. At yan po ay nakabase again per registered voter. Ngayong araw na rin po ito magsisimula yung pong 120 minutes nila sa television kapag ito sila ay national candidates at 180 minutes sa ating pong mga radyo. Para sa Joseph Pilipinas, Kumahan, Margaret Gonzalez, SMNI News. Attorney Sal, nag-uumpisa na ang technicality sa panahon ng kampanya. Ano ba yung mga karanasan mo, Attorney, nung ikaw ay tumakbo rin sa nagdaang eleksyon? Attorney Sal? Naku, mamaya, balikan natin mga kababayan sa Attorney Sal. Maraming salamat po sa ating mga partners na nanonood patuloy sa lahat po ng ating public service program. Sa ating pagbabalik, ang ibang mga balita at mga diskusyon at kasagutan mula kay Attorney Sal Panelo sa ating pagbabalik. Recently ni Speaker Martin Romualdez sa pagtitipon po ng PhilConsa sa pagunita po ng 1987 Constitution Day na walang sino mang opisyal o institusyon at opisina ang nakakahigit po sa saligang batas. Basahin ko lang po ang kanyang pahayag. Sabi niya, Attorney, the Constitution is not a passive document. It commands obedience and it imposes limits. And most importantly, it demands accountability. It is our collective responsibility to ensure that no institution, no office, and no leader is ever beyond the reach of the law. Bilang abogado, Attorney Sal, ano pong masasabi mo dito? At sino kaya ang kanyang pinatatamaan sa kanyang pahayag, Attorney? Una-una, bago ko sabihin niya yung reaction ko sa sinabi niya, balikan natin yung kaninang tungkol doon sa mga posters, campaign materials, na dapat natanggal na. Alam mo, kahapon dapat wala na yan eh. Wala na dapat kahapon niya, pero ako'y galing sa Laguna, Cavite, nakita ko, dami pa rin mga billboards hindi natatanggal. Ngayon, ako'y nasa Marikina, nadaan ako, marami pa rin eh. Yan ang problema dahil kulang ang personnel ng COMELEC. Pangalawa, dapat kasi ipinagbawal na yan noong pa. Binibigyan natin ng space para maglagay ng mga billboards, mga poster. At another thing, wala naman talagang kasing pwedeng paglagyan na maaaring nandun lahat. Sa dami ng kandidato, kulang yung mga space. Okay, yan ang problema. Kaya palagi ko, every election time, palaging ganyan. Talong-talo yung mga walang pera,
walang name recall, walang face recall. Talo-talo sila sa mga batikang mga nagkakandidato tuwing halalan. Napunta naman natin itong sinasabi ni Speaker Martin. Dapat yung kanyang mga payag, dapat kung